Thank you, Brother Shahid, for the nice introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. All praise is due to Allah, the Lord of the universe. May the peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on His last Prophet Muhammad, peace be upon him, and to those who follow the path of righteousness till the last day. Brothers and sisters, Muslims and Christians, allow me to greet you with the universal greetings of all the prophets, from Prophet Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad with their universal greetings. Shalom alaikum in Hebrew, which is the language of Moses. Salama or Shalim alaikum in Aramaic, which is the language of Jesus. And Assalamu alaikum in Arabic, which is the language of Muhammad, which means peace be upon you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To our distinguished guests, our respected leaders, our Honorable Secretary of Muslim National Commission for Muslim Filipinos, Sheikh Sabuddin Abdurrahim, our General Manager of MMDA, General Nicolas Torre III, our regular guest in our SPAG activities here in Metro Manila, and at the same time, siya po yung nag-award sa atin. May yung pinakita kanina, malaking alaala namin po yung sir sa iyo sa pagbigay or karangalan po namin sa nabigyan po kami ng award. Of course, to our supportive, very supportive, ngayon ko lang po nakilala, although matagal ko nang narinig po ang kanyang pangalan, talagang totoo sir ang naririnig ko sir tungkol sa iyo. And you are a very strong supporter of the Bangsamoro. Our retired General Jamil Roberto Haymalin, the Director of Bangsamoro Affairs of Quezon City. Maraming salamat sir. Sa kunti naming pagkukwento ngayon, marami nang naibigay niya sa atin. So inshallah ta'ala, tinanggap niya bilang isa sa ating mga national advisors sa Salam Police Advocacy Group. Thank you sir for accepting. Karapat-dapat lang po siya kasi he is one of the founder. Narinig po natin sa kanya ang kanyang sinabi. Thank you, sir. Napakapang ka mo magsabi. Kaya andi dito na kami ngayon, sir. Sa nung sinabi mo noon na naging compliance lang, ngayon, sir, andi dito na kami. Alhamdulillah. Of course, to our Ma'am Samira Gutok, representative of the office of the good Senator Robin Hood Padilla. Our Vice President, SPAG Vice President for Luzon, Ustad Kamar Sabdullah. Sana si Ustad, wala nata. Working, ano yan. Of course, ang Vice President din natin for Visayas, retired General Khalid Iho. Very active also. Strict and active officer sa SPAG natin. Representative of the Salam Police Center, Police Major Salim, representative of Colonel Alican of Salam Police Center, our partner. Our board member of Lanao del Sur, at the same time, the SPAG Provincial President, Abdul Hamid Bitor. Dito po siya ngayon. And our NCR Vice President, Director Johnny Giling. And the representative of the NCRPO, Police Captain Jamil Renandan, sir. To our SPAG, our National Chief Coordinator, Imam Kasir Mustafa. Sana si Imam Kasir? Nawala na yata, hindi ko nakikita. Ayun. Imam, dito ka sa harap. Huwag ka muna mag-text dyan. Of course, kanyang Deputy for Women Affairs, andito, kasama ng kanyang husband, sana si Sultan Mac.
Si Dato Mac. Ayun. Dato Mac, huwag mong layuan si Bay Mastura. To all ASPAG regional presidents who are here, the provincial presidents, the city and municipal presidents, officers and members, again, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa araw na ito at naway gantimpalaan po kayo ng Allah. Sad to say, marami pa po tayong mga kapatid na hindi po natuloy, ando doon sila sa Cebu because of the unavoidable circumstances na hindi po sila natuloy. Mahigit po sila 100. General Khalid informed me just now, mahigit po sila 100 hindi natuloy. Pero anyway, alhamdulillah, masaya pa rin po tayo ngayon dahil sa daming mga attendance natin, no? Our brothers and sisters in uniform who are here, thank you for coming and for your support, lalong-lalo na sa ating mga PNP dito sa Quezon City who are here. Maraming salamat po. It is with profound gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala Almighty that we gather today for the 4th SPAG Summit 2026, carrying the meaningful theme, empowering unity, strengthening leadership, and advancing community resilience. This theme reflects the very essence of our mission as member of Salam Police Advocacy Group. It reminds us that peace is not achieved by one person or organization alone. Peace is built when people unite, when leaders serve with sincerity, and when communities become stronger through cooperation, understanding, and shared responsibility. From the beginning, SPAG has embraced a noble mandate to spread the genuine message of Islam, which is peace, not only through words and advocacy, but through meaningful actions and transform community. Let us remember, brothers and sisters, that as what you have seen a while ago and mentioned by our good retired General Haimalin, that the Salam Police Advocacy Group was organized in order to assist the Salam Police Center, which was first organized by former President Gloria Macapagal Arroyo, as what mentioned to us by General Haimalin. Nilikha po, inorganisa po ito sa mga layunin, in addition sa nabanggit kanina, sa naipakita, in order to assist the PNP and the AFP in bridging understanding between the Muslim community and the PNP and AFP, and between Muslims and Christians, among people of different faiths and cultures, and even among the Muslim cultures. Ito po ang unang layunin natin. Bakit nabuo itong Salam Police Center? At dahil sa kakulangan po nila at nabanggit ng ating butihing General Haimalin, medyo compliance lang po. So, nabuo po itong Salam Police Advocacy Group in order to support. Dahil kulang na kulang po ang ating mga kapatid na Muslim na sa PNP at sa Salam Police Center. Second, in order to assist the PNP in educating, correcting the misconception, the misinformation, and the misrepresentation of the so-called Muslim. May mga Muslim man din pangalan, pero yung ipinapakita nila sa lungat sa katulad ng Islam. That's why, sad to say, until now, Islam remains the misunderstood religion. So yun po, according to Sheikh Ahmad Didat, kaya tama po ang ating butihing general. Kung tutusin po natin, ang Islam is a solution to a social problem of our community. We are not a problem. Islam, we are spreading peace, salam. Kaya nga, we are here because we are fulfilling the very essence of our religious obligation as what mentioned by Allah Subhanahu wa Ta'ala in the glorious Quran, chapter 3, verse 104. Ano po ang binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sabi ng Allah, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun."
And let there arise a group of people from among you. Bumuo kayo ng mga grupo mula sa inyo. Andito na. Sa anong layunin? For what reason? In order to enjoin what is right and forbid what is wrong. Biro mo yun? If all the Muslims are following the commandments of Allah, sino pang ano natin? Ano pa ito pipigilan natin kung lahat tayo ay nag-utos ng mabuti at nagpipigil ng kasamaan? Ano pang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Sabi ng Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Magtulungan kayo sa mga gawaing mabuti upang maging matakutin kayo sa Allah at huwag kayong magtulungan sa mga kasamaan at mga kasalanan. Pero mga kapatid, ano pa? Prophet Muhammad, peace be upon him, mentioned in his hadith. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran fayughayyiru bi yadihi. Kung mayroon kayong nakikita mga Muslim na magawaing mungkar na hindi karapat-dapat mga masasama, pigilin ninyo ng inyong mga kamay. Fa in lam yastati pibilisanihi. Pag hindi nyo kaya dahil takot kayo, yung pipigilan ninyo, mga drug lord, may mga baril, high power, kahit na lang sa salita, ating bigyan sila ng payo. Pag hindi pa rin natin kaya dahil takot tayo, pabikalbihi wadadi kalabadul iman. Ipagduan na lang natin sa ating puso na sana magbabago sila. Yun ang dapat gawin ng isang Muslim. That is our basic religious obligation. So kung lahat tayo, for sure, pulis tayo ng Allah. By the way, I would like to welcome our Chief Chaplain, Police Colonel Ismail. Thank you, sir. So, sino pa? Kung lahat ng Muslim ay maging pulis tayo ng Allah, sino pa ang maging tinik ng ating lipunan? So, kung tutusin ang isang Muslim, ay hindi tayo biyak na bote na nakakasugat sa ating lipunan. As what I have said, but we are the solution of the problem of our community. Hindi po tayo problema. Ang lipunan ng mga Muslim ay hindi dapat kinatatakutan. Meron ka bang lugar na matatakot ka sa mga Muslim, sa mga tao nag-uutos ng mabuti at nagpipigil ng kasamaan? Meron ba? Hindi ka matatakot. Pag nakapasok ka doon, sabi mo, praise the Lord. Alhamdulillah, dito na ako sa mapayapang lugar. Pero sad to say, mga kapatid, tanggapin natin ang katotohanan kaya ito maging challenge sa atin. Saang lugar dito ng mga Muslim community na pwede nating maipagmalaki na sabihin natin, pumasok kayo doon, brother. Yung chinilas at saka mga sinampay, lahat ng mga ano niyo dyan, maiwan kayo o ano man dyan. Kahit anong oras, mga taxi, pwede kayong pumasok doon. Lalabas kayo na walang mangyari. Nakakalungkot. Kaya, tayo mga Salam Police Advocacy Group, napakaswerte natin. Sa dinabi-nabi ng mga Muslim, tayo lang ang pinagpala at pinili ng Allah na maging pulis niya. Maliban, takbir! Yes, mga kapatid, maliban pa dyan, malaking pasalamat natin sa ating pamahalaan, lalong-lalo na sa ating mga elders, no? Na sila ang bumuo nito. Binuo nila upang mabigyan tayo ng pagkakataon na mapatunayan natin sa mga hindi Muslim, mayroon palang mga kapatid na Muslim natin na yun, tingnan nyo yun, sila ang tunay na mga Muslim. Masya Allah. Takbir! Yes, mga kapatid, yun ang challenge sa atin na dapat natin maintindihan bilang isang isbag. Hindi lang po ID, hindi lang po uniforme, wala yan. At higit sa lahat, kaya andi dito tayo upang maging daiya, upang magpaliwanag sa mga lalong-lalo na hindi Muslim, to correct the misconception, the misinformation, and the misrepresentation. Sino ang makukorek nun kung hindi tayo mga daiya? Tayo mga kapatid. Kaya humanda tayo. Mga kamusliman, hindi na uso ngayon yung magpatayan tayong magbarilan. No. Alam na natin lahat yan na sa panahon na tayo sa battle of the minds and the hearts. Kaya panahon na ng ating mga kapatid, lalong-lalo ng mga daiya natin. No? Pag sinabi kong daiya, lahat tayo magtulungan, mga ulama natin, mga alim natin,
no? At saka mga shape natin ng mga daiya sa mga kapatid natin sa mga external dakwa. Yun ang ating gagawin. Ano pa? Pangatlong layunin, yung nabanggit kanina, in order to assist the PNP in preventing and countering violent extremism. Ang mga media ngayon ay halos ina-associate na nila pag Muslim, terorista. Ganyan din yan, mauran na, yung pa sa Bisaya. Not all Muslims are terrorists, but all terrorists are Muslims. Biro mo yun? Papayag ba tayo doon sa mga sinasabi nila? So dapat mapatunayan natin. In fact, we have to inform them that Islam is the most anti-terrorist religion. Patunayan natin na sa Quran po yan. Sa chapter 5, verse 32. Anong sinabi ng Allah? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ard, fakaannama qatalan nasa jami'an. Wa man ahyaha, fakahyan nasa jami'an." Whosoever kills a single life, kung sino man sa inyo ang kikitil ng isang buhay, regardless of religion, Muslim, hindi, may pananampalataya, wala. Tandaan natin mga kapatid, hindi lang Muslim, lahat ay para na rin, maliban sa pagbigay ng hustisya, para na rin pinatay mo ang sangkatauhan sa sanlibutan. Imagine, killing one as if it is killing all. Ano pang karugtong? Waman ahyaha, ang sino mang makapagligtas ng isang buhay, regardless of religion na naman. Muslim, Christian, may pananampalataya o wala, Buddhist, kahit ano. Pag nasave mo ang isang buhay, pakaan na mahayan na sa jamian, ay para na rin niligtas mo ang buhay ng sangkatauhan sa sanlibutan. Saving one life as if it is saving all. Saan mo makikita yan sa religious book nagsasabi ng ganito? Tapos ngayon, sasabihin nila, ang Muslim maglalagay ng bomba, magpapaputok, Allahu Akbar, they will go to heaven? No, they will surely go to hell. Kaya tayo, yung nabanggit kanina, huwag tayo magpapadala sa mga extremist na mga ideolohiya. Kaya bilang mga isbang, kung tutusin, dapat vaccinator tayo sa community natin. We will going to shield our community para yung virus ng mga extremists ay hindi makakapasok sa ating mga kabataan, lalong-lalo na. Ngayon, sa mga media, dapat maingat tayo. So yun mga kapatid, yun ang mga malaking challenges na dapat nating gawin. So, being a spam, yun ang tandaan natin. Pag hindi natin nagawa yan, ay hindi mangyayari ang promise sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayo na og sabi niya, kamo na ang pinakanindot, kayo na ang maigi o pinakamarangal ng mga komunidad na nilalang ng Allah. Sa anong dahilan? Dahil lang ng basta tribo natin? Sa social status? No. Hindi, porque maranaw ako, tausog ako na, tulad nangyari itong sa mga Hudyo. They are the chosen people of God, kahit na gumagawa sila ng genocide. Hindi pwede yun. God is just. Gagawin kang best nation, provided you will enjoy what is right and forbid what is wrong. Pag hindi ka maging pulis ng Allah, na pigilan mo ang mga, mag-utos ka ng mabuti at pigilan mo ang makasamaan, you will never become the best nation. Kaya ngayon, ang image ng mga kamusliman, unfortunately, sa ating mga community. So tayo, nasa sa ating mga kapatid, sinabi kanina, tama po yun, sinabi ni General, nakaintindihan ko talaga. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allah la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Hindi babaguhin ng Allah kayong mga Muslim, lahat kayo hindi babaguhin ng Allah ang inyong sitwasyon, no? Ang inyong kalagayan hangga't hindi kayo magbabago ng inyong sarili. Who is going to change us? Do you think bababa pa ang Panginoon? Bababa sa atin at baguhin niya, imamagic niya, gano'n, no? Sa atin ang resulta ng ating gawain. Kung ano man ang ating ginagawa, lahat ng resulta na yon ay babalik din sa atin. So, mga kapatid, our team speaks of empowering unity. Ito na ngayon, the Quran reminds us, yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binasa kanina sa Quran, wa ta'shimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
and hold firmly all together to the rope of Allah, and do not be divided. Unity does not mean that we erase our differences. No. Rather, it means we respect our diversity, Maguindanao, Tausug, Maranao, Balik Islam, o anuman, and work together for a greater purpose, the peace and welfare of all. Our team also speaks of strengthening leadership. True leadership is not measured by position only, authority, or recognition, but by humility, integrity, and service. A leader is one who listens, understands, and sacrifices for the welfare of others. The Quran commands us to uphold justice. Ito, isa ring mahalaga ito na dapat natin malaman. In chapter 4, verse 135, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi, walau anfusikum awil walidaini wal aqrabina. Anong ibig sabihin dito? O you who believe, stand out firmly for justice. Pag sa hustisya ang pinag-uusapan, regardless of religion na naman, maging Muslim man o Christian o sino man, pag nagbigay ka ng hustisya, hindi pwede, Muslim yun. Ano natin yan, brothers in faith. Kahit basagulero, kinakampihan mo. Kapwa natin yan Maranao, kapwa natin Tausug. No. Regardless, sinabi ng Allah, justice must be applied fairly and equally, regardless of religion, ethnicity, social status, or background. A true peace leader protects the dignity and rights of every person. Tandaan po natin mga kapatid. Kaya kailangan maging fair po tayo. Maging fair po tayo pag hindi natin ito nagawa. Tandaan natin, may pananagutan tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Our team further emphasizes advancing community resilience. Strong communities are built when people care for one another and work together despite differences. Allah subhanahu wa ta'ala Almighty said in chapter 60, Suratul Mutmahinnah, verse 8. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum bid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Napakaganda talaga mga kapatid. Allah forbid you not from being righteous and just with those people who fight you not because of your religion and drives you not from your homes. Sabi ng Allah, and from being just with them, indeed, Allah loveth those who are just. Yun. Hindi kalaban natin, porque hindi na Muslim, sabi nila, kalaban na natin yan, pwede na yan. Yung sinasabi ng mga extremists, mali yun. Hindi. Kailangan maging just tayo. Pag hindi tayo inaway, hindi naman tayo italaboy sa ating tirahan. Ba't tayo maging masama sa kanila? So we must be just with them, mga kapatid. Ano pa? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 16, An-Nahl, verse 90. Inna Allaha ya'muru bil al-adli wal insan wa ita'izil qurba wa yanhauna 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. The meaning, more or less in English, indeed, Allah commands justice, excellence in giving to relatives, and forbids shameful deeds, injustice, and oppression. Admonishes you so that perhaps you will be reminded. Therefore, our peace advocacy is not merely an organizational responsibility, but it is also a spiritual commitment and, as I have said, our religious obligation, an act of devotion to Allah subhanahu wa ta'ala. All SPAC members, let us continue to be living example of peace. Let us empower unity by removing barriers and misunderstanding. Let us strengthen leadership by serving with sincerity and integrity. Let us advance community resilience by standing together during challenges, extending assistance to those who need us. May SPAC continue to serve as a bridge of friendship, cooperation, and harmony between the police and the people among different faiths, cultures, and communities. Let us always remember, peace is not only a message we proclaim. Peace is responsibility we must practice. Unity is not only goal we seek. Unity is a commitment we must protect. Leadership is not only position we hold, but leadership is a service
we must faithfully fulfill. May Allah Almighty Subhanahu wa Ta'ala bless our fourth SPAG Summit 2026 and our leaders and members. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan jazak. Sa'ad Al-Walihi, National President ng Sabah Sports Group, nagmamaliban kay International Business ng mga bata, ang ating magiging very smart president in our time. Maraming sa ating Walihi. Marina.